Nagsimula ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ilan sa mga unang naghain ng pagkasenador at party list ang mga re-electionist at mga natalo noon sa eleksyon. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Maagang nag-abang sa labas ng Manila Hotel para maghain ng kani-kanilang certificates of candidacy ang mga kakandidato sa pagkasenador at kinatawan ng party list para sa 2025 midterm elections. Isa sa mga unang naghain ng COC ang re-electionist sa si Senator Francis Tolentino. Kasama si Tolentino sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Matatandang isa rin siya sa mga inendorso noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I still hold President Duterte in the highest esteem. There's no bad blood, so to speak. I still respect him. What I did was not just a mere political decision. It has to be something aligned with my personal principles. Naghain din ng kandidatura sa pagkasenador si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa ilalim ng partidong Aksyon Demokratiko. Ipaglalaban daw niya ang libreng pagpapagamot. Napakarami po nating mga kababayan ang ayaw na pong magpadala sa ospital, nakaratay lang sa bahay dahil po pag nadala sa ospital, walang pambayad sa ospital. Susubok din sa Senado ang kumandidato sa pagkapangulo noong 2022 na si Dr. at Attorney Jose Montemayor. Tututukan daw niya ang kapakanan ng mga health worker. Kahit naman noon, malaki rin ang chance kung talagang nabilang lang na maayos. No? Pero ngayon, mas malaki ang advantage dahil nakilala na po ako. No? Isa rin sa mga malalaking pangalan na naghain ng kandidatura sa unang araw ng COC filing, si House Speaker Martin Romualdez. Muli siyang tatakbo bilang 1st District Representative ng Leyte para sa ikatlong termino. Sa party list race naman, muling susubok na makabalik sa Kamara ang Buhay at Bayan Muna na parehong natalo noong 2022. We will maintain a Buhay party list, pro-life, pro-family group of people. We shall be protective of the Catholic Church. Ang issue na dadalhin ng Bayan Muna sa eleksyong ito, una ay ang pagpababa ng presyo, lalo na ng gasolina, ng langis, kuryente at tubig. Re-electionist din ng Kabayan, AGAP at ACT-CIS party list. Habang gusto naman makakuha ng pwesto ng Ako OFW, Lingap, ang Bombero ng Pilipinas at Kamanggagawa party list groups. Ayon sa COMELEC, 117 party list groups ang unang nagparehistro, pero 42 ang tinanggal sa listahan at kinansela ang registration dahil bigong sumunod sa mga requirements gaya na lamang ng paglahok sa preceding elections. Ilalabas namin ang bilang na 160 party list na makapagpa-participate sa darating na halalan. So yung po ay lubhari mas mababa doon sa bilang ng party list na nagpa-participate ng mga nailang nakaraang halalan. Sa pangkalahatan, naging maayos naman daw ang unang araw ng COC filing ayon sa COMELEC. Umabot sa 17 nagpakita ng interes sa pagkasenador habang 15 sa party list. So far, so good po. Walang untoward incident, normal ang filing natin ng candidacy at sana ganun lang mapanatili natin hanggang 8 ng Oktubre. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.